yung fears ng iba no, na baka kasi kung economic provisions yung pinupush, pero pumapasok na rin yung political, like even yung mga minimension ninyo. So, will you also be filing another RBH on this? Unang-una niyan talaga yung economic provisions, very, very important yon. Yun ang unang-una. But of course, we cannot, hindi rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakataon na other congressmen would want some political changes, no? So, we'll see what will happen pag nagkaroon talaga ng charter change na yan. Sir, may time pa kaya? Lalo na kung yun nga yung may impeachment pa. Palagay ko, kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa eh. Baka may time pa. And I don't know kung ano magiging process niyan, whether it be Constituent Assembly, or whether it be Constitutional Convention, or whether it be yung isa pa, yung tingnan natin maigi, no? Pero pag yan, nasa middle na ng aming gawain, palagay ko wala na masyadong time yan. Dapat talagang simulan na yan. Kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh. Yung chances sa Senate, sir, yung impeachment ka, wala pa eh. Chacha pa. Yung alin? Yung charter change, ano yung chances po nito sa Senate? Well, I cannot speak for the senators, no. I do not actually know their minds, pero sa akin, palagay ko mas karamihan ng congressman gusto ng charter change. Eh. So, I just do not know what is in the mind of the senators on that the thing right now. No? Mas gusto ng senators yung impeachment ay yung chacha kesa? Well, bakit, di ba? I mean, yeah, hindi naman nila pwedeng i-dismiss yung impeachment eh. I believe that the impeachment process, according to our constitution, must go on. They just cannot they just cannot dismiss it, no. Even Senator Ping Lacson even said that na hindi pwedeng i-dismiss ang impeachment process ng Senado. Oo. Thank you, Marian. We now recognize Billy Vegas from Abante Politico. Kung ihabol ko lang, total marami nang naitanong. Tumaas din po yung trust rating ng House. Nakapagtala sila ng majority 57%. Hingi lang po ng reaction. Nakakatuwa. Natutuwa ako doon, no? Ibig sabihin, talaga nakikita natin na bumabalik. Ang gagamit ko rin sa bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ibig sabihin, naniniwala sila sa ginagawa namin o sa ginagawa ng House of Representatives. Oo. Kaya nakakatuwang makita yan. Thank you, Billy. Red Mendoza from Manila Times for today's last question. Kong, good afternoon. Medyo marami akong tanong. Oo nga. Kong, first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had the threat na kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika, hindi parang mag-block daw sa kanyang reform, parang binabalaan na niya kayo. What's your take po? Are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Wala namang threat sa akin. Pangalawa, kung talagang reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago ng Maynila, bakit hindi ako makikisama sa kanya? Diba? I mean, personally speaking, wala naman akong maaaring masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that he is now the mayor of Manila, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan niisin ng Manila, niisin niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that.
Kahit po may mga, kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga, baka mga gilid-gilid ng kalsada at binabaklas niya. Or kayo po ba, baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo anything to... Basta't walang politics ang involved dito. Walang politics, okay lang yan sa akin. No, kung halimbawa, may pinagawa ako dyan, andun talaga sa, tawag doon, sa bangketa. Well, okay. Pero kinakailangan, yung din mga kasama mga chairman, pag meron din sa bangketa, gibayin din. Walang sacred cows dito. Walang politics dito. Second po, kasi po you said nga po that you're open to reviving the Quadcom po ulit. Of course, sa iba po supportive po yung iba sa Quadcom po ulit. I mean, mabubuhay na naman po yung kanilang habit po of watching the hearings po live on social media. Pero sa iba po parang yung iba po parang medyo nagsasawa na po, naiinis na po. I mean hindi naman po lahat natutuwa sa telenovela ng Quadcom. What's your take po doon sa ibang nagki-criticize na parang Quadcom na naman ulit, wala na bang ibang pwedeng gawin ang house na mga investigasyon po, Kong? Totoo lang, wala na akong magagawa dun sa nag-criticize. Talagang, I mean, many of them, marami pa rin akong basher eh. Pero I don't actually care. I mean, basta't gagawin namin ang dapat namin gawin. Oo. Hindi kami pwedeng, porque nag-bash ka sa amin, o nagalit ka, o kung anong sasabihin mo, hihinto na namin yan. As long as we are doing our part, we're doing our job, we will continue to do our job. Last na lang po on my end. Bali-balita po na sinamon do na parang inutos daw po ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng pagkamatay ni Rustan Ser, Paulo Tanto, kasi there could be an involvement. There could be or there could not be an involvement between the First Lady, Liza Araneta Marcos. Of course, you know po na medyo na yun nga po, nasabi nga po na sa LA County Court na cocaine daw po, accidental cocaine overdose ang kinamatay ni Tantoco. And of course, isa nga po sa inyong mga thrust ay anti-drugs. So, what's your take po dito sa gagawing investigasyon ni Senator Amy Marcos against dun sa pagkamatay ni Tantoco and the possibility na baka ma-involve ang First Lady? Well, kung gusto niyang gawin yun, it's up to her, no? If that is what she wants to do. Oo. Pero mas palagay ko, mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin. Last na lang po. Last. Kasi sinabi ni Yusek Ruth Casti, OVP spokesperson Ruth Castelo, na wala naman daw pong naging problema sa COA report ng Office of the Vice President. Of course, sinabi po ni Yusek Castelo ito kasi nga they believe that the Office of the Vice President presented their financial statements fairly. Of course, sinasabi ng iba na porket may unmodified opinion, hindi naman ibig sabihin na maganda yung financial record nila. What's your take po doon? When we were investigating the Vice President's Committee on Good Government, nakita namin mayroong problema eh. You know, we're not against, we will not in any way hinder the COA to be the one to audit. Yun ang gawain nila eh. Pero gawain din natin, naimbestigahan natin ang nangyari. Alright. Bakit pa nagkaroon ng oversight committee ng Kongreso if we could not be able to investigate? The fact is this, no ha? We have an oversight committee. Why? Because Congress has the power of the purse. Kami ang nagbibigay ng budget. Kami nag-approve ng budget on our part. Dapat lamang na gawin namin ang tungkulin namin according to the mandate given to us by the people. Thank you, Red. Before we conclude this press conference, sir, we invite you to give your few closing words. Well, sa akin lang, unang-una, I think it is high time for us to address the issue of online gambling. I hope that our people would realize na itong online and off-site gambling na ito, talagang nakakasira ito. Hindi lamang sa ating mga kabayan, sa reputasyon natin eh. Oo.
marami tayong mga bansa na walang gambling pero mayayaman sila eh. So, yung bang inaakala ng iba, kapag tinanggal mo yung online off-site gambling, eh maghihirap ang Pilipinas. My goodness, marami ng pagkakataon na marami na tayong mga kahirapan sa bansa natin, hindi nawawala eh. Gambling cannot solve that. Gambling cannot solve that. So, dapat lamang na talagang tuldukan na natin itong online gambling na ito. Thank you, Manila 6th District Representative Benvenido Benny M. Abante Jr. for joining us today. Sir, happy birthday again. And to